Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants. Tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Senate President Cheese Escudero says if the 1987 Constitution intended for the impeachment process to begin immediately, the framers would have written, quote, immediately instead of forthwith. Yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yun. Nananawagan po uli ako sa ating mga kababayan na mayroong puso para sa mamamayan, mayroong puso para sa konstitusyon. Na dapat talaga umiral dito konstitusyon. Simpleng-simple lang. Masyadong nilalaro ni Cheese Escudero yung mga nakasulat sa konstitusyon. Yung mga pabor kay Sara Duterte, nilalaro nila. Pinapakita talaga nila, itong Duterte Black na to, pinapakita nila kay Sara Duterte na meron siyang mga kakampi dyan sa Senado. Talagang sila pa rin ay they are still banking on the popularity of Sara Duterte, thinking that Sara Duterte will someday become our president. At itong mga taong ito na nagtutulak at sobrang pagpapakita ng suporta kay Sara Duterte, gusto nilang sila ang makinabang. Pagdating ng panahon na itong si Sara Duterte daw ay maging presidente. Si Senator Tolentino, ano naman yun? Yung play niya, yun na nga, teka, attendance siya, di ba? Nagpaparamdam siya ulit kay Sara Duterte na, teka, ano ko magmabuting sundalo ko, huwag mo kong kakalimutan sa paraiso. Parang ganon. Yun yung, Hindi ko kinahin paraiso. Okay. Mukhang hindi mangyayari yan. Hindi papayagan yan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na itong ating mga botanteng millennials at ang ating mga Gen Zs. Pinananawagan ko po uli yan sa mga kabataan sa youth sector na alam ko sila ang nagpanalo kay Labam Aquino, nagpanalo kay Lakiko Pangilinan, at sila rin ang nagpatalo. Hinarang nila ang pagiging senador nitong sila Philip Salvador at nitong sila Willie Revillame. Hindi nga lang umabot pa yung kanilang numbers para hadlangan pa itong sila Bato de la Rosa at itong sila Bongo. Dahil nga doon sa solid vote na nakuha nila sa Mindanao. Pero darating po tayo dyan. Malaki pong pag-asa ang nakikita natin dahil dito sa pinakita ng youth sector sa nakaraang eleksyon. At alam ko dyan sa Mindanao, of course, meron din naman mga millennials dyan at mga Gen Zs na unti-unti natin magigising. Unti-unti nating matuturuan, unti-unti nating mabibigyan ng katotohanan sa pamamagitan ng wala nating pagtigil sa paglabas ng mga information sa mga katotohanan. Katotohanan lang naman ang pinangahawakan natin. Hindi natin sila bobulahin. Baka lang hindi sila ganun ka-informed at pipilitin natin ma-inform sila. At alam ko, marami dyan na mga idealistic, na mga
millennials, mga Gen Zs, unti-unti natin makukuha yan at hindi na muling mananalo itong mga taong walang pinakitang pagmamahal sa konstitusyon, walang pinakitang pagmamahal sa taong bayan. Kami na Duterte kami. Oo, di ba malinaw naman siguro yun? Puro pang sariling kapakanan. Meron po akong tanong sa COMELEC at gano'n na rin sa mga framers ng konstitusyon. Bakit po hindi po natin itaas ng konti ang qualifications ng mga senador? Masyado pong basic, napakababa ng hinihingi nating qualifications para sa pagiging senador. Kitang-kita naman po natin kung ano ginagawa nitong sila Robin Padilla, sila Bato de la Rosa, sila Amy Marcos. Itong si Amy Marcos, may pinag-aralan nito, of course, alam nito ang konstitusyon. Pero nilalaro nila. Bakit hindi po natin dagdagan ang qualification bago makatakbo na i-require natin ang mga kakandidato na magkaroon ng knowledge sa konstitusyon. At bago pa sila mabigyan ng approval ng COMELEC, dapat bigyan niya ng questionnaire, bigyan ng exam. Sagutin nila correctly ang mga tanong tungkol sa konstitusyon. Lumalabas po kasi, itong mga ito, tumatakbo lang, yun na nga pang sarili at ginagamit lang ang popularity. Pero walang pagmamahal sa bayan, walang nalalaman sa konstitusyon. Wow. Kahit katiting. Bakit ko nasabi yan? Kasi isipin mo tong si Robin Padilla. Isipin mo tong si Bato de la Rosa. Saan ka nakakita ng judge na siya ang magpa-file ng dismissal, ng resolution para i-dismiss ang kaso? Anong klaseng pag-uutak itong meron? Anong klaseng pag-iisip at utak itong si Bato de la Rosa at si Robin Padilla meron? Huwag na natin pag-usapan yung delikadesa. Dahil siguradong wala sila niyan. Ang tanong natin, hindi nyo ba binabasa ang konstitusyon? Na pag kayo nanumpa bilang senator judges, ang magiging trabaho nyo lang ay pakinggan ang mga ebidensya at sa bandang huli kayo maghahatol kung guilty or not guilty. Pero ngayon pa lang, wala pang hindi pa nababasa yung articles of impeachment. Gusto nyo nang i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Nasaan ang knowledge nyo sa konstitusyon? Nasaan ang knowledge nyo sa judicial system? Uulitin ko. Oh my God. Kayo ay magiging senator judges. Kahit saan kang umikot sa buong mundo, walang judge na may karapatan o may nerve para gumawa ng resolusyon at i-dismiss mo yung nasasakdal. Katawa-tawa kayo. Bato de la Rosa at Robin Padilla. Kaya nga sinasabi ko, kung hindi man lang mababago sa konstitusyon na dagdagan ang qualifications ng mga senador bago tumakbo, baka po pwedeng ang COMELEC na mag-introduce niyan na dapat itong mga tatakbo sa eleksyon ay may malawak na kaalaman sa konstitusyon. Baka kailangan bigyan muna ng exam yung mga yan bago mag-file ng kanilang candidacy form. At ang kanilang mga tanong dyan, puro dapat sa konstitusyon. Puro sa batas at sa karapatan ng mamamayan at yung paniniwala sa konstitusyon. Dapat yata meron yan. Kung hindi natin kayang gawin yan sa charter change, diyan sa konstitusyon, baka po pwede ang COMELEC na mag-introduce niyan. Napakababaw po ng qualifications na hinihingi natin doon sa mga taong gagastusan natin ng 100 milyon mahigit kada taon.
Ang sahod ng mga ordinary senator, mga 300,000 na yata yan. Ang huli kong tingin kasi, mga 260, 270,000 a month. Yung ordinary senator. Bukod pa dyan, kung meron kang mga hahawakang committee. At I could imagine kung gaano kalaki ang sahod ng Senate President. Kaya itong si Chis Escudero, kinakapalan din ang muka. Huwag lang makabitaw dyan sa pagiging Senate President. Ang lalaki po ng mga allowances niyan. Ang dami pong privileges niyan para lang bastusin tayong mga Pilipino. Wow. Wala po tayong nakukuhang proteksyon sa mga senador na ito. Wala po. Iilan-ilan lang sila dyan na nakikipaglaban para sa karapatan ng mamamayang Pilipino at para ilaban ang konstitusyon. Wow. Yan po ang pinakamasaklap na nangyayari sa mga mamamayang Pilipino ngayon. Kung hindi pa nag-rally, kung hindi pa nag-ingay ang taong bayan, lalo nang kawawa ang minority diyan sa Senado. Nagdadalawang isip lang sila ngayon dahil malaki ang posibilidad na mas lumaki pa ang bilang ng mga nagrarally diyan sa labas ng Senado. Tingnan natin kung anong qualifications ng tatakbong senador. Ito, number 1, natural-born citizen of the Philippines. Registered voter, able to read and write, at least 35 years old of age on the day of election, and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Isipin nyo, ganyan lang kababaw. Wow. Ganyan lang po kababaw ang requirement. Hindi man lang natin inalam kung may alam sila sa konstitusyon. Hindi man lang natin inalam. Dapat basic na basic po yan. Ang pagmamahal sa bayan, hindi natin kaya i-determine yan eh. Makikita na lang natin later on yan dahil pag-expose na sila sa media, yung mga pinagagawa nila. Pero itong knowledge sa konstitusyon, pwede natin i-test ito. Pag nagpa-file na sila ng candidacy nila, huwag nating payagan na makapag-file sila ng candidacy kung hindi nila ipapasa yung exam tungkol sa konstitusyon natin. Wala eh, napakababaw po, napakababaw ng requirements. Hindi man lang sinabi rito na college graduate. Wow. Hindi katulad doon sa yung ating mga simpleng security guards. Hinahanapan pa ng ng ilang years sa college. Magiging mas mabilis kang ma-hire kung meron kang at least 2 years sa college. Pero dito sa pagiging senador, hindi natin hanapan ito. Walang sinasabi rito tungkol sa educational attainment. Wow. Baka mas mataas pa nga ang hinihingi ng mga kumpanyang malalaki doon sa mga nag-a-apply ng janitor. Or yung mga nag-a-apply ng machine operator, mga factory workers. Baka mas mataas pa ang hinihingi kaysa dito. Isipin nyo na lang, oh. Natural-born citizen, registered voter, able to read and write, at least 35 years old, at a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of election. Pero tingnan nyo, yung mga ordinary employee, kung gaano kahirap makapasok dahil sa taas ng requirements. Yung mga nag-a-apply na secretary, clerks, etc. Sigurado yan, hahanapan ka pa ng college, ng college college level, educational attainment. Napakasakit po. Wow. Napakasakit po nito. Dapat i-improve natin ito. Panawagan sa ating mga congressmen, sa ating mga senators, sa ating mga gumagawa ng batas. Kung magkakaroon man kayo ng pagkakataon na magkaroon ng pag-revise, pag-improve ng ating constitution, isa ito dapat sa i-improve nyo. Yung requirement
yung qualifications ng mga magsesenador, magko-congressman at yung mga iba pang public servant position. Higpitan po natin ng konti ito. Kasi tingnan nyo naman ang nangyari sa ating baboy na baboy ang ating Senado. Para ikaw ay mag-file ng resolution dismissing impeachment case para sa isang nasasakdal na isa ka dapat judge, hindi ba katawa-tawa? Katawa-tawa talaga. Na hindi mo alam kung ano ang papel mo sa mundo. Hindi mo alam ang papel mo dyan sa Senado. Pinagyabang niya pa, pinagmalaki niya. So, hindi yung So, Duterte move, sir. Yung Kami na Duterte kami. Oo, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa, Duterte ako, di ba? Pero yung Na kahit daw sunugin siya ngayon, mangangamoy Duterte pa rin daw siya, sabi ni Robin Padilla. Wala pong karapatan sanang umupo yan bilang senator judge, yung mga ganyang klase. Wala ba tayong proteksyon? Wala tayong proteksyon, mga constitutionalist. Ano ang pwede natin gawin sa mga ganitong klaseng tao? Na obviously, hindi sila neutral. Ito namang si Bato, ang sabi pa. Yung mga botante daw sa Mindanao, tinatanong pa siya. Oh, ikaw ba ay pro or against sa impeachment? Pag ikaw ay pro-impeachment, ay hindi ka namin iboboto. Something to that effect. Yun ang sinasabi niya. Pinagmamalaki niya pa. So, ibig sabihin, pinangakuan niya ang mga tao na bumoto sa kanya na siya ay lalabanan niya ang impeachment case. At obvious naman talaga. Isipin mo, gumawa rin siya ng resolusyon against impeachment ni Sara Duterte. Gumawa siya ng resolusyon para i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Lahat ho kayo accountable sa aming mga mamamayang Pilipino. Accountable kayo sa konstitusyon. Hindi nyo pwedeng harangin yan ng ganun-ganun na lang. Nasaan yung accountability? Tandaan yung maigi, pasahod kayo, pasweldo kayo ng mamamayang Pilipino, at ang yayabang yung humarap sa camera, sasabihin nyo yung mga stand ninyo. Wow. Bakit si Sara Duterte ba ang nagpapasahod sa inyo? Si Digong Duterte ba ang nagpapasahod sa inyo? Ang kakapal ng mukha nyo. Mahiya kayo sa balat nyo. Si Escudero ang nagpapasahod sa iyo, mamamayang Pilipino. Tolentino ang nagpapasahod sa inyo, mamamayang Pilipino. Mahiya kayo. Amy Marcos, hindi nyo pera yan. Hindi pera ng Malacanang ang nagpapasahod sa iyo. Pera ng mamamayang Pilipino yan, mahiya kayo. At yung iba pang mga senador dyan na obviously ina-idolize lang si Digong Duterte at pinoprotektahan si Sara Duterte. Pasahod kayo ng mamamayang Pilipino, ang kakapal ng mukha nyo, mahiya naman kayo. Hindi titigil ang mamamayang Pilipino, hindi kayo tatantanan. Pag hindi kayo umayos dyan, unti-unting maduduro, unti-unting mawawala ang inyong political career. Dahil nagising na ang mga millennials, ang mga Gen Zs, ang kabataan na mas nakakalamang sa numero sa mga botante natin. Pagdating sa botohan, sila ang nakakalamang. Kaya, uulitin ko, baka naman po pwede, kung hindi uubra ang sa charter change, baka po pwede naman ang COMELEC na ang mag-initiate na lahat ng mga kakandidato magpa-file ng candidacy, bigyan na exam muna. Ipasa nila ang examination tungkol sa konstitusyon. Hindi ganito kaluwag. Nagmumukhang tanga. Lalo na yung ganitong kataas na posisyon. Ganon din yung si Vice President. Abogado pa naman. Anong pinagsasabi niya? Anong pinagagawa niya? Labag din sa konstitusyon. Pero wala tayong proteksyon. Once sila ang nakalamang sa Senado, pinaglalaroan nila ang konstitusyon, pinaglalaroan nila ang taong bayan. Mabuti na lang, hindi sila
nakalamang diyan sa Kongreso. Kasi kung pati sa Kongreso nakakalamang ang numero nila, tapos tayong mamamayang Pilipino. Magpipiesta sila, walang kalaban-laban ang mamamayang Pilipino. Lahat pwede nilang gawin. Pagnanakaw, pagpatay, lahat na. Wala tayong magagawa. Panonoorin na lang natin sila. Kaya again, mga kapatid, mga kababayan, mga sektor ng kabataan, millennials and Gen Zs, wag po natin silang tigilan sa pagmamasid. Tingnan natin ang mga kilos nila. Tandaan natin yung mga congressmen, mga senador, mga public servants na hindi nagsiserve ng maayos sa tao, hindi ino-observe ang konstitusyon. Unti-unti po natin ilaglag yung mga political career nila. Hanggang dyan lang po muna, mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much. At doon po sa ngayon lang po nakapasyal sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button at pakishare po natin, palakihin po natin ating community para marami tayong ma-inform at magising natin ang kanilang mga kaisipan na tayo ay hindi dapat mag-relax. Dapat natin tignan ang ating mga public servants, ito mga politicians na to, na pag-eleksyon, ang daming pinapangako sa atin pero hindi sila nagsiserve ng tama sa mamamayang Pilipino. Ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglaban po natin ang konstitusyon, at ito mga ganitong klaseng politicians, mga naghahangad ng kanilang mga sariling pansariling kapakanan, wag na po nating tulungan yan sa eleksyon. Wag na po natin iboto yan sa mga darating pang mga eleksyon. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At magkita-kita po tayo muli.